Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng kambing na mukhang halimaw? Ang baboy na dalawa ang muka, nakakita ka na ba? Ilan lang yan sa kakaibang breed ng hayop na ngayon mo lang matutuklasan. Umpisahan natin ang kwentuhan sa mga lahi ng kambing. Alam mo ba na may 200 breed ng kambing ang nagkalat sa mundo? May kambing na mahilig umakyat ng puno. Meron ding kambing na malaki ang sungay. Pero meron palang kambing na ganito ang mukha. Sa maniwala ka man o hindi, yan ay isang kambing. Hindi ito anak ng maligno o engkanto at lalong hindi ito naanakan ng tao. Ang mga kambing na to ay may kondisyon na tinatawag na cyclopia. Wala silang mahabang uso kaya wala silang buto sa pagitan ng mata. Maaaring iisa lang ang kanilang mata pero madalas ay magkadikit ang kanilang dalawang mata. Ang creepy nilang tignan at mukha silang matandang tao na nakasimangot. Maski ang mga tao ay pwedeng ipanganak na may ganitong kapansanan. Ilang beses na nga itong naibalita sa TV. Pinaniniwalaang isa sa bawat 20,000 na kambing ang pinapanganak ng may ganitong kondisyon. Kung ngayon ka lang nakakita ng cyclopia, ito, ngayon ka lang din ba nakakita ng ganito kapangit na kambing? Maraming netizens ang hindi makapaniwala kung isa nga ba itong kambing. Mukha silang alaga ni Satanas. Ito ang breed na Damascus Goat at espesyal ang lahi nito. Mataas ang kalidad ng karne ng mga Damascus Goat kaya mahal itong ibinebenta sa merkado. Masipag rin daw itong maglabas ng gatas. Ang tanong, willing ka bang uminom ng gatas galing sa mukhang halimaw na kambing? Oo nga pala. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Alam mo ba na may 50 breed ng baboy ang pwedeng alagaan ng mga farmer? May baboy na kulubot, may baboy na madilaw, pero kung minsan, may baboy na dalawa ang mukha. Noong January 2019, nagulat ang mga residente ng Sultan Kudarat matapos may biik na ipinanganak na dalawa ang mukha. Meron itong 2 nguso at 3 ang mata. Salitan pa nga itong dumidede sa kanilang nanay. Ayon sa nag-aalaga na si Adelita Dalipe, pinangalanan niya itong Mara Clara. Pero dapat si Karamia na lang ang pangalan ng baboy. Ang tawag sa kondisyon na ito ay polycephaly. Nangyayari ito kapag hindi natapos ang paghihiwalay ng 2 kambal habang nasa loob pa lang ng sinapupunan. Maski ang mga tao ay pwedeng ipanganak ng may ganitong kondisyon. Madalas na may ganitong kapansanan ay hindi nabubuhay ng matagal. Karaniwang inaabot lang ng 1 hanggang 3 araw ang buhay ng hayop na may polycephaly. Sayang naman kung hindi pala lumalaki ang mga baboy na 2 ang ulo. Mukhang panalo pa naman sana yun sa handaan pag 2 ang ulo ng baboy. O ito, nakakita ka na ba ng baboy na sobrang balbon? Ito ang tinatawag na Mangalitsa pig. Kung ang iba ay ayaw sa mataba na mabalbon, ang Mangalitsa pig ang siguradong magugustuhan mo. Ang cute, para silang mabahong cotton candy. Mabilis mong may kilala ang Mangalitsa pig dahil sa makapal nitong buhok. Ito ang nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa lamig. Unang pinarami ang Mangalitsa pig sa bansang Hungary noong 1833. Ginamit ang kanilang taba para bumuo ng lard na pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay. Isa rin ito sa pinakamahal na karne sa merkado. Ang 1 kilo nito ay 3 beses na mas mahal kumpara sa ordinaryong baboy. Ito raw kasi ang baboy na may pinakamasarap na karne. Sila na nga ang pinaka-cute, sila pa ang pinakamasarap. Wow, sana all cute na, yummy pa. Sa ngayon, dumarami na ang farmer na nagkaka-interest mag-alaga ng Mangalitsa pig. Dito sa India, nagkalat sa kalsada ang mga baka. Ang mga baka ay sagradong hayop sa kanilang bansa, kaya walang tao ang nananakit sa kanila. Ayon kasi sa Hinduismo, ang mga baka ay ang nagkatawang hayop ng kanilang Panginoon na si Vishnu. Dahil sa kanilang paniniwala, nagkagulo ang mga tao sa probinsya ng Uttar Pradesh matapos may isinilang na kakaibang baka. Nangyari ito noong June 2017.
Meron kasi itong ulo na nahahawig sa tao. Ayon sa mga saksi, ito raw ang kanilang Panginoon na si Vishnu na nagkatawang tao. Dahil dyan, inilagay nila ang namatay na baka sa loob ng salamin upang mapreserba ang katawan nito. Binisita naman ito ng libo-libong namamanata ng Hinduismo. Agad naman itong pinabulaanan ng mga siyentipiko dahil kung ang siyensya ang tatanungin, ang baka na isinilang na may kakaibang anyo ay hindi sagrado at hindi dapat sinasamba. Isa lamang itong genetic anomaly kung saan ang bakang isinilang ay hindi nabuo ng maayos habang ito ay nasa sinapupunan. Sa kasamaang palad, agad ding namamatay ang mga baka na isinisilang ng may ganitong komplikasyon. Pero, hindi lahat ng genetic mutation sa baka ay nakasasama. Ang halimbawa nito ay ang Belgian Blue Cattle. Sila ang mga Superman sa mundo ng mga baka. Meron itong genetic mutation na nagdudulot ng sobrang paglaki ng kanilang muscle. Kitang-kita ang pagiging maskulado ng baka na to. Lumalaki ang kanilang muscle dahil sa kondisyon na tinatawag na double muscling. Nang dahil sa double muscling, abnormal ang paglaki ng kanilang muscle. Ngayon, kung hahamunin mo ng suntukan ang baka na to, siguradong hindi ka mananalo. Pero, dapat mong malaman na may mga kapansanan na sinadyang gawin ng mga tao. Ang halimbawa nito ay makikita sa kabayo na pinangalan ng El Rey Magnum. Pinanganak ang kabayo na to noong year 2017 sa Orion Farm, Massachusetts. Sa unang tingin, mukha itong pangkaraniwang kabayo. Ngunit kung titignan ng maigi, mapapansin mo ang nakaumbok nitong nguso na pawang kakaiba sa lahat ng kabayo. Mukha raw itong cartoon character. Nabuo ang kakaibang itsura ni El Rey Magnum dahil sa siyensya at selective breeding. Ang selective breeding ay ang mabusising pagsasama ng dalawang hayop para magsilang ito ng anak na may kakaibang itsura. Dahil sa kanilang sipag, nakabuo sila ng napakagandang kabayo. Pero mukhang may humahamon sa titulo ng pinakagwapong kabayo. Nakakita ka naman ng kabayo na ganito kaganda ang buhok at ganito katikas ang katawan? Kung hindi pa, pues siguradong mamamangha ka sa kagwapuhan ng kabayo na si Frederick the Great. Isa itong breed ng kabayo na tinawag na Frisian Horse. Kilala ang lahi ng kabayo na to sa kanilang malaking pangangatawan at mahahabang buhok. Ang kabayo na si Frederick ay pinanganak sa isang farm sa Arkansas Ozark Mountains. Dahil sa kagwapuhan ni Frederick, minsan na itong lumabas sa ilang programa sa telebisyon. Sino sa tingin mo ang mas gwapo? Si El Rey Magnum o si Frederick the Great? Para sa last nating hayop, gusto kong makilala mo ang Jacob Sheep. Hindi ito ang pangkaraniwang tupa na cute at mabalbon. Sobra akong nawiwirdohan sa tupa na ito dahil ito lang ang tupa na may 4 na sungay. Mukha silang kontrabida sa mga pelikula. Nagmula ang lahi ng Jacob Sheep sa bansang United Kingdom noon pang 19th century. Siguradong hindi mo inakala na ganito pala karami ang mga kakaibang hayop. Ikaw, alin sa mga hayop na to ang pinakapumukaw sa iyong atensyon? Let us know in the comment section. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Gonzalo Atiliano. What's up kay Carl Ace, Arthur David, Marcus TV, Jesnel Cardenas, Fatima Geraldine de Guzman, at kay John Patrick Vargas. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!